another unboxing na naman tayo ng isang product from Lazada. But before that, please subscribe, comment, and share this video. So this one is around 700 pesos ang bili ko. Yung aking kasing TV ay hindi smart TV. Dahil sa ngayon pabilis na ng pabilis ang mga internet, nagpa-fiber na at tumataas na rin ang speed so far. So minabuti kong bumili nitong TV box na Android para maging smart TV ang aking TV. Syempre for entertainment purposes, bili tayo 700 lang. So mas mura to Dati kasi maabot to ng 1.5. So dahil maraming bagong lumalabas, mas high-end, so pamura siya ng pamura. So ngayon tayo bumili kung kailan mura na. So TV box siya nakalagay, Android TV box, Internet TV, MXQ Pro 5G, so 4K. So Internet TV siya, pero technically dapat meron kang pagkukuhanan ng channel. So hindi ka basta-basta makakapanood ng GMA o ABS-CBN using this box. Although may mga ibang app ka pwedeng i-install, hoping na yung app na yun ay meron silang naka-channel na naka-reserve para doon sa mga TV na yun, sa mga channel, I mean. So eto 4K siya, 4K capacity, 4K ang kanyang resolution, so medyo mataas. Although ang TV ko is halos 2K lang naman. MXQ Pro, maliit lang na box. Kung makikita nyo, meron siyang Ethernet port, HDMI, audio input, out, USB. Saka yung 5 volts yung saksakan yata, or 12. Tatlong USB sa gilid, saka pwede din yung SD card. So marami siyang mga port na pwede mong saksakan. So para kang merong mini computer actually, pero Android based. So kasama din ang kanyang power supply, remote. So itong remote controller mo, parang keyboard mo na rin, mouse gesture, etc. and HDMI na cable. So pag bibili ka nito, siguraduhan mong may HDMI ang TV nyo, ha. Hindi to gagana pag VGA lang. Bibili ka ng converter kung gusto mo. So yung mga latest TV ngayon kasi parang naka-standard na sa kanila yung HDMI. Pero doon sa mga sinauna kasi may VGA pa rin. VGA saka RCA, bihira yung HDMI dati. Ngayon kasi nagmura na yung mga TV. So ito. So kung makikita nyo, gagamitin ko siya sa nabili kong Ginza. So meron tayong link sa taas para makita nyo yung aking review sa Ginza na TV na to. 20 per inch Ginza TV na hindi naman 24 inch. So ito tayo, MXQ Pro 4K 5G. Yung 5G nito, hindi ito nilalagyan ng SIM na 5G, ha. Ito ay 5G para lang sa Wi-Fi. Wi-Fi capable siya 5G. Usually kasi 2.4 yung dati. So ngayon meron pa rin ng 5G na tinatawag sa Wi-Fi. So magkaiba din yung 5G ng SIM card. So hindi ito nilalagyan ng SIM card. So ito yung basic na kanyang GUI. May YouTube, may etc. May apps, music, etc. Settings. So ipoprogram. Sa settings, nandoon yung Wi-Fi niya. Kung mapapansin nyo, may nakalagay Wi-Fi, Ethernet. So dyan nyo siya isa-set. So ito yung mga nasagap niyang signals. Lahat ng kapitbahay ko, kita yung mga Wi-Fi nila. So although hindi ka makakapasok kasi nakalock naman yan, may mga password. So kukonect ko yung Wi-Fi namin. This kami, Huawei 5G. So pag may pasok ko yung password, kukonect na to sa internet. So yan, dito natin pasok lang ang password ko. Nung naipasok ko na siya, apply natin si YouTube. Although medyo mahina yung internet So at least kung meron kang bibili ka na ito, at least para sa akin ang minimum na speed mo sana 25 Mbps internet. Ayun naman minimum na yata ngayon ng fiber So less than that, medyo mahirapan ka nang gamitin ito. Naglolo ko kasi sa 25 Mbps kasi kung minsan hindi naman 25 talaga binibigay ng mga
provider sa mas mababa. So try natin Facebook. Yan. So maganda to kung habang may ginagawa ka sa computer tapos malapit ka sa TV, pwede ka din manood sa YouTube doon. Dalawa. So yan, malinaw naman siya. Maganda din naman yung sound na ginsa, para sa akin okay naman siya. So YouTube, ayan. Okay, maganda naman yung kulay niya sa HDMI. So remote ang gagamitin nyo sa pag-enter. Meron doon up, down, side, okay. Tapos yung arrow na pabalik, parang ibig sabihin back. Madali naman siyang intindihan kahit paano. May manual din naman para basahin niya. So yun yung YouTube. Sunod, ito LiveNet TV, din-download ko to. So may isa akong gagawin na review about dito naman. So ang kagandahan dito sa LiveNet TV, pwede ka man ng iba't ibang TV channel abroad. Yung sa Pilipinas kasi konti lang, channel 5 lang yata, saka 4. Kuminsan wala pa yung 5. So yan, meron siya. Kagandahan din sa LiveNet TV, by country siya. So usually maganda yung sa bandang Canada eh. Medyo nahahagip ko yung sa Canada. So punta tayong Canada na tab, then History Channel, yan. Isa sa mga favorite kong TV channel, History. So try natin kung mag-work. So hit and miss to. Ibig sabihin, may mga palabas minsan na gumagana, may mga channel na gumagana, may mga channel na hindi. So hoping na gumagana siya. So yes, gumagana siya. Tinanggal ko nga pala yung sound nitong part na to para iwas lang tayo sa YouTube na policy, baka ma-strike tayo. Yung video naman, kahit konti lang naman, hindi naman mapapansin agad yan eh. Yung audio, mabilis nila mapapansin dahil sa audio. So HBO, tingnan natin kung meron. Wala pala. HLN Disney. Try natin. So meron, di ba? So kung wala kayong cable sa bahay, TV cable, pwede na rin tong alternative. Although kagandahan pa rin sa TV cable is in time sigurado kung laging meron. Madalas meron. Ito kasi minsan may time na wala, minsan di mo nasasagap. So ganon. So try natin yung iba. Hanap pa tayo. Let's see. May Cartoon Network din sila. Oh. May hindi ka lang Bravo TV. This one, HGTV yata to. HGTV, maganda din palabas doon. Tapos, ano pa? Hi-Fi. Ito isa HGTV to. Ito yung HGTV. Mahilig ako sa HGTV, mga gumagawa ng mga bahay, ganyan. So, katulad ito, nakalagay HGTV pero History Channel. So, naglolo ko siya. So, mga ganong instances. So, ito is Nickelodeon. Pang bata. So, pag may bata kayo sa bahay, gawin yung babysitter ang TV box na tong MXQ Pro. Yan, meron din. Diba? May mga MTV din. Saka kung gusto nyo lang makichismis sa mga ibang bansa kung ano ba nauuso sa kanila, punta kayo by region nila, by So, ito nga pala, may commercial. So, dito kasi kumikista si Live TV Net. Commercial yan galing kay Google through Android app. Kasi Android app yung iba da-download eh. Yung LiveNet TV, Android app yun. Hindi siya kasama sa MXQ. Ako na lang nag-install. So, gagawa na lang uli ako ng video para sa pang-i-install. So, ito, pagkatapos nito, pwede mo namang i-next na or mag-autoplay na siya para mapanood mo na yung tinry mo na channel. So, ganyan lang. From time to time, may commercial talaga. In between, pag maglilipat ka ng channel. So, hayaan na natin. Libre naman yung yung channel sa mga TV nila. So, this one, ano nga ba to? Space, Sci-Fi channel. So, parang Star Trek. Mga Star Trek siya.
So sa mahimilig sa Star Trek fan, doon sa Canada Space Channel, marami. Ako Star Trek fan ako, pero Voyager ang gusto ko eh. Nandun pa kasi sa 7 of 9. Ito Cartoon Network. Yan. Ang bata ulit. Yeah. So anyway, meron din itong mga sports. Siyempre, sports channel, hindi mawawala sa mahilig sa sports. ESPN, ESPN2, sana nga lang meron. Itatry natin. Yan, meron. So hindi ko lang alam kung live ba to or delayed telecast. Pero anyway, kung meron, at least meron kahit paano. So, sila to Dallas sa Milwaukee. Sayang Milwaukee, kulang pa sila isang superstar eh. Isa, dalawa pa para mag-champion sila eh. Hindi kaya ni Giannis Antetokounmpo, si Greek Freak. Hindi nila basta-basta kaya, kulang pa. Malapit na, konti pang build up sa mga team. Pero si Lopez magaling din. No? So, anyway, kung may any question kayo, post lang kayo sa baba. From time to time, i-update ko kayo tungkol sa box na to. So, try ko kasi bumili ng keyboard para dito. Tingnan natin kung gagana din ba pag naglagay tayo ng camera. Kaya nito. Kaya mo kayang gawin tong mini computer. Sa halaga kasi 700, pwede mo siya kaya gamitin pang online learning. Kasi nakaka-connect siya sa net, nakaka-connect siya sa Gmail. So, possible na gamitin mo siya as an alternative for online learning kung wala kang computer. So, yun ang gagawin natin sa next few days. So, panoorin nyo na lang, try natin dito. So, comment, subscribe lang po. Hit the notification button. Until next review po natin, thank you.